So mga kaberks, kita nyo naman, wala pang snow. November 22 na. So may pupuntahan tayo. Teka lang. Punta tayo sa lakad tayo. May bibilin kasi ako mga kaberks. Ay, bibilin ako na libro. Pero habang nagbibiyahe tayo, edi magchika. Oh my gosh. Buti na lang wala masyadong snow. At okay. Inano ko yung direction ko mga kaberks kasi alam niyo na hindi naman kagalingan. Saan kaya to? Saan niya ako idadaan? Ayoko kasing dinadaan niya ako mga kaberks sa ano ba? Ang tawag niyan? Sa highway. Yung highway. Yung mga busy, yung mabibilis, yung mga ganon mga kaberks. Ba't tayo naman itong mag-exit? 137 west na, west kasi 137 nandun. Follow na nga lang natin tong ano direction niya. Ay grabe, hindi ko alam mga kaberks kung anong weather ngayon. Tunog, malamig. Ay. Lamig. Buti na lang tatapos tayo ngayong taon sa winter. Tatakas tayo. In 300 meters, turn left onto Victoria Trail Northwest North. Okay, Victoria Trail. Mga kaberks, tatakas ako ngayong taon na to ng winter. Turn left onto Victoria Trail Northwest North. May experience natin magpasko sa Pinas na mahabang panahon na hindi nakakapasko sa atin. Yellowhead Trail Ramp. West. Tayo sa Yellowhead Trail. At subukan natin na tumagal sa Pilipinas mga kaberks. At subukan natin maghanap ng bagong opportunity sa Pilipinas. Turn left onto the kasi Alberta 16 West Ramp. Napapansin ko mga kaberks, yung mga kababayan natin, lagi silang nagsasuggest na mag-ipon lang kayo dyan sa Pilipinas at sa abroad, tapos balik kayo sa 600 meters sa ating homeland. So yun ang ipa-find out natin mga kaberks ko. Ganun ba siya kadali? Ganun ba siya kadali na pag may pera ka na ba? May pera ka na, eh ganun ba kadali na mag-transition? Transition na ano? So hindi naman yung ano na yun, oh. Yung truck sumabay pa sa pag-change lane ko.
ibang vlogger na ganun ang ginagawa nila. Marami rin naman akong napapanood mga kabers na galing nga ng abroad, umuwi sa atin, tapos nagbi-business sa atin. So pero sabi nga, hindi lahat tayo pinapala. Sana mabilang tayo dun sa palarin ng sakali na pag umuwi tayo, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na iiwanan ko ang Pilipinas, ay ang Canada, dahil nga syempre nandito na yung buhay ko din. Kumbaga sabihin natin na parang yung adolescence ko nandito, adulthood ko nandito na sa Canada. So parang dito na ako nag-matured. So mag-ano lang tayo ng ibang hanap buhay. Na pag umuwi sa Pilipinas, may ibang income na pagkukuhanan, kasi alam nyo naman mga ka-Berks, dito sa Canada, pag wala kang trabaho, wala ka rin income. So kailangan mo pang mag-pension. Bata pa ako masyado mga ka-Berks para mag-pension. So yun, kailangan maghanap tayo ng ibang pagkakitaan sa Pilipinas habang nandoon tayo nagbabakasyon. Kung bakasyon nga ba yung tawag kung nagbe-business ka. So yun, isa na rin siguro mga ka-Berks na parang napagod na rin ako. Napagod na ako dito sa trabaho, lifestyle, yung routine ng buhay ko dito sa Canada, yung ganon. So parang nasa peak na ako mga ka-Berks, ng gusto ko na ng iba naman yung gagawin ko, diba? Baka mabigyan ako ng ibang oportunidad na hindi ko lang alam na nandyan lang pala, hindi ko lang ini-explore ang mundo ko, diba? Na parang nanatili na ako doon sa buhay kung anong meron ako ngayon. So subukan natin ulit ang Pilipinas o sa ibang lugar na baka swertihin, diba? So dito muna ako mga ka-Berks kasi nasa highway ako. Mag-concentrate muna ako, ha? Tuloy natin mamaya. So nandito na. Nakuha ko na mga ka-Berks yung binili ko. So pag-usapan niya natin yung binili ko later na. At kailangan ko lumabas dito. Hindi pa ako napupunta dito mga ka-Berks. Malaki rin naman kasi ang kaya hindi ko naman siya kabisado. So ayun, chika na lang tayo ulit mga ka-Berks. Sa good
maglalakad ako. Ilakad kami ngayon. Magpapamasahe kami ni mama. Punta nga din sana ako sa mga kabergs. Tawag niyan. Sa AMA. Kaso bukas na lang. Kasi baka hindi kayanin ng oras. Matagalan ako doon. Pagpila. Baka pagalitan ako nung kasama ko. Lahat na lang nilakad mo. So dito muna tayo. Diyan muna tayo mga birds. Libangin muna natin ang sarili natin. Ay. Automatic pala. Oh my goodness, Abby! Ka-worker ko sa school board. How are you? Oh my God! I can't believe we see each other here. I was thinking for you to calling you. Oh. I really thinking about you. Advance Merry Christmas is almost Yeah. Christmas. Merry Christmas. Yeah. How are you? Doing How's good. Family, mom, and your Oh, sister. my mom and I were going home this December, so Oh, you gonna go? yeah, Oh, nice. yeah, visit our After a long time? long time. Wow. Before COVID, I went home, but Yeah. this third year, so coming back. How are you? Yeah, I'm Still you okay. keep working online business or you just hospital? Just hospital. Hospital? Yeah, I'm doing blogging. You know, YouTube. Yeah. Oh, Yeah. oh. That's my hobby now. Oh, yeah. 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 Working hard for this. How about you? Different school? You know, when they cut the hours, I moved J5. Oh, J5, the whole school only one staff night shift. okay. Plus they cut 1 hour. Oh, Because always I'm asking them a lot of work. Yeah, The yeah. custodian, he never do anything. So at least before I go to school, Yeah. staff room, the area. Yeah. Punta tayo sa libro, mga ka-berks. Libro tayo, libro. Libro. Saka ano. Ay. Wala ko nakita mga ka-berks. Kaya uwi na tayo. So, yun, napagkwento naman kami ng konti. Siya yung nakasama ko sa last school bago ako nag-quit mga ka-berks sa Edmonton Public School. So, naputol yung video ko mga ka-berks kasi full na pala yung storage nung memory card ko. So, transfer ko pa sa ibang storage na memory card. So, naputol tayo dun sa yung nagkita kami nung ka-work ko, yung last school ko bago ako nag-quit. So, ayun. Lumipat din siya ulit ng ibang school. So, ganun lang yun mga ka-berks, palipat-lipat pag hindi mo nagustuhan yung kasama mo sa work. So, speaking of work, so share ko na rin sa inyo mga ka-berks kasi nga, 'di ba, ang tagal ko na dito sa Canada at yun ang throughout my staying here in Canada, yun ang trabaho ko. Yung custodian, cleaning, sanitation. So, yun ang trabaho ko. So, nandito na ako sa point na gusto ko na ng ibang gagawin. Iba naman na itry ko. Kailangan ko lumabas dun sa comfort zone ko. At parang ina-adya na rin ba ako ng trabaho ko na umalis. So, parang naiinis na rin ako sa work ko. Kaya sabi ko, kaysa maapektuhan yung trabaho ko na hindi ako aalis ng trabaho ko ng maayos, mainam pang
umalis na lang ako ng trabaho na ano, 'di ba? Kaysa magpasaway ako dahil lang sa naiinis na ako sa ginagawa ko, 'di ba? So, kailangan ko nang mag-move on. Kailangan ko na ng ibang gagawin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ayoko na dito sa Canada kasi hindi naman ang hindi ko parang hindi ko masasabi na ayoko sa Canada kasi marami siyang binigay sa akin na parang marami siyang ibinigay kaysa tingnan ko yung kokonte na pangit, 'di ba? So yung opportunity mas madami. Yung pangit mga kaberks, parang kasama sa buhay ang ang pangit, yung routine mo, mababad trip ka, 'di ba? So hindi na kailangan himay-himayin ang mga pangit na bagay kasi nadaan lang naman yan nasa sayo na kung paano mo lalagpasan. So yung pangit na nararanasan ko ngayon, ito yun. Isa yun sa mga parang nakakasawa na, kaya kailangan na mag-move on na ng ibang trabaho. So siguro pag napanood nyo to, nasa Pilipinas na ako nito. Siguro ito na yung magiging last video ko dito sa Canada. So pag napanood nyo na to, nandoon na ako sa Pilipinas. Siguro mga ilang linggo na nakakalipas bago nyo makita ang bagong video sa Pilipinas. So yun, sana manood pa rin kayo, subaybayan nyo kung yung transition na mangyayari pag nandun ako sa Pilipinas, ano yung mga posible kong gawin para kumita sa Pilipinas. Kasi mga kaberks, nagtrabaho ko sa Pilipinas pero hindi gaanong katagalan. Parang ang ginawa ko lang, stepping stone lang din sa barko para makapag-abroad. So, related din dito sa trabaho ko. So, cleaning din. So, noon pa kasi mga kaberks, gusto ko talagang magkaroon ng kahit ano, basta business, kahit ano. Basta, gusto kong talagang mag-business. Siguro, ito na yung time na pagtuunan ko ng pansin. Kung ano man yun, kung saan man ako tahakin ni Lord, kung saan niya ako pagbibigyan, yun. So, siya na lang ang mag-guide sa akin. Kasi marami akong gusto, yung parang, ang dami kong gustong gawin. Marami akong napag-iisipan kung ano ba yung mga posible na gawin, na trabaho or negosyo, pero siya lang ang mag-guide nun sa akin kung saan ba talaga. So si mama, matutulungan niya ako doon kasi sanay siya paano maghanap buhay sa Pilipinas dahil napalaki niya nga kami tapos lahat kami nakagraduate naman ng kolehiyo, so mas experienciado si Mother Dear. So, yun. Yun mga kaberks, hanggang dito na lang ang video natin na siguro magiging title ko nito pagod na ako sa Canada. Sa trabaho, sa ginagawa ko. Pero, hindi siguro sa ang tawag nito, yung routine, parang kasi paulit-ulit na lang mga kaberks. So, kailangan ko na ng ibang kagaya nito, paulit-ulit na lang. So, yun, sana na-gets niyo mga kaberks ang ibig kong sabihin. So, let's move on sa bagong journey at bagong page ng buhay. Yun, sa Pilipinas niyo makikita yung kung ano yung balak ko. So, balak ni Lord. So, yan mga kaberks. As always, do what makes you happy.